ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Pasisimula na po nating pailanlangan ng mga awiting pumupuri sa pangalan ng ating Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una po nating awitin ng bilang 180 sa atin pong mga imnaryo. Kapatid, huwag manghimagot sa ating paglilingkod upang buhay may matapos ay maging dapat sa Diyos. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Tungkulin ay pagdapatan, mahalin at ingatan ng higit sa ating buhay, nang tayo'y magtagumpay. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Sa ating paglilingkod, tularan ay sinumpa.
natin na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 165, mga kapatid. Kay Jesus na pag-ibig sa aking umay, upang mapalapit sa Kanyang kanan. Malawak niyang tangkilik, hindi mapantayan. Ang katumbas ay langit ng tuwa at buhay. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay Kanyang diniis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan, ang dugong walang salay, Kanyang pinadaloy. Dahil sa pagsintang sa mundong nalulong, niyakap niyang dusa, hirap at ligatong, nang tayo ay mahango sa pagkakaroon. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay Kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan, karangal ay hinubad at nag-asal dukha. Dahil kitang ganap, gintong halimbawa. Dahil sa pagliyak ay nagpakababa, upang tayo'y maligtas sa bangis ng sumpa. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay Kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siya
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapung kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapung kapita-pitagan, nag-iisa kapung Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan kaput pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyo pong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa na habag, tinawag mo rin po ang aming mga minamahal na ama at ina. Kanila pong pinaglingkuran ka rin naman hanggang huling hibla ng kanilang mga hiram na buhay. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming tuhod. Masusulyapan mo po kami una na nga po sa lahat dito sa iyong maralita at dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa tahanan ng aming mga kapatiran na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Gayon din po sa tahanan ng marami naming mga kaibigan na araw-araw po ay tinatawag mo rin, inilalagay mo sa iyong banal na iglesia, na nakikipag-aral din naman po at nakikinig ng iyong banal na ebanghelyo. Ama, tanggapin mo po ang aming sama-samang mga pagpapasalamat. Bagaman kami po ay malalayo sa mga pangangatawan sa isa't isa, hindi po ito ginagawang kahadlangan namin para hindi kami makapagpatuloy ng pagsamba, paglilingkod at pagpupuri sa iyong marangal na pangalan. Ama, sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang iyong banal, malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami po'y nagkukulang sa iyo sa araw-araw. At sa Huwebes po ng gabing ito'y ipinagpapasalamat din namin ang patuloy mo ring pagkalinga, pagbibigay ng buhay, kagaling at kalakasan, pagbubukas ng magagandang pintuan ng mga kapalaran sa aming sariling mga kabiyak ng puso, sa aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasang bahay at mga kamag-anakan sa laman. Salamat din, Panginoon, lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon, sa Huwebes ng gabing ito'y gamitin mo sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Linisin mo po ang kanyang puso, patnubayan mo po siya ng iyong diwang banal. Ilagay mo po sana sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso at isipan ang iyong mga banal na aral. At habang siya po ay nagsasalita, bigyan mo nawa, Panginoon, ng banal na espiritu ng pagkaunawa ang lahat ng mga magsisipakinig. At kung ito po ay mapakinggan namin, kami po ay tubuan sa aming mga kalooban ng iyong mga banal na aral. Ito po ang magpasimula sa amin na ikaw po ay aming lubusang makilala, masampalatayanan, higit na nga po sa aming mga kaibigan. Tulungan mo rin sana sila, Panginoon, na matanggap kanila sa kanilang mga buhay at sila po'y magkusang loob na magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa makatwid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang nag-iisa at buhay na daan ng aming mga kaluluwa. At kami po ay makapagpatuloy na lahat ng paglilingkod na walang kapaimbabawan ng aming buong puso, buong isip, buong buhay sa ikalawang pagparito mo po, Ama. Sama-sama kaming makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, kami po lubos na sumasampalataya. Kami po ay lubos na kumikilala na
ikaw ang tanging pastor o bispo, apostol at saserdote ng aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, kailanman hindi ka po namatay. Ikaw rin ang nangako sa amin na kung anuman ang aming hihilingin sa iyong pangalan na Kristo Jesus, ito po ang iyong diringgin sa langit, ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay tawagin na po natin ang lahat ng ating mga kasangbahay. Tipunin na po natin at ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pakikinig. Gayon din po ang ating mga Biblia o mga banal na kasulatan. At tayo po ay magpapasimula na ng pakikinig sa banal na aralin na inihanda ng Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito upang ating mapag-aralan. Ang atin pong paksa ay mula po sa aklat ng Romanos na isinulat ni Apostol Pablo ng kanyang kapanahunan. At ang ating paksa po ay tumatalakay sa ganitong pananalita. Pabayaan po ninyo na akin munang basahin sa Bibliang Ingles na King James Version na kanyang pinanggalingan. At pagkatapos po ay sa ating sariling wika. What shall we then say to these things? Romanos, Kapitulo 8, versikulo 31. Romans chapter 8 and the verses 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Sa Tagalog po, Romanos 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Dito po ay napaka madaling unawain ang pinakapaksa natin. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag na ang ibig lang sabihin ng nagsasalita, wala silang inaalaalang anuman na makakapinsala o makapipigil sa kanila. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, eto po, sino ang laban sa atin? Sa makatwid, dito ang nagsasalita ay talagang kalmanting-kalmante at panatag na panatag na wala po siyang kinikilalang sino mang kalaban. Ngayon, para ito po ay ating lubos na maliwanagan, itanong po natin, sino nga po baga ang dito ay nangangaral? Bagaman nabanggit ko na si Apostol Pablo. At kangino ipinatutungkol ni Apostol Pablo yung salitang natin na siya nating tinutukoy sa pag-aaral nating ito. Pabayaan nating itaas ang sulat na ito ni Apostol Pablo na nagpapatunay na siya nga ang gumawa at itong kanyang kinakausap ay naroon sa Roma. Romanos 1:1 hanggang 7, pabayaan po ninyo na aking basahin. Si Pablo na alipin ni Hesukristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Alam po natin si Apostol Pablo, personal po na tinawag ng Panginoong Hesukristo at inihalal bilang ilaw sa mga hentil. Kaya nga ngayon, meron tayong mababasa ng mga sulat ni Apostol Pablo sa mga bansa sa kahentilan. Tulad nga po nito, Roma, at sa marami pang iba't ibang mga lugar na kanyang pinangaralan. 1:2 ng Romanos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Sa mga ito, kayo naman, eto na po, sa mga ito,
Kayo naman, tinawag kay Hesus Kristo na maging yung mga taga-Roma, yung mga kapatid na nangabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo na sila man ay tinawag para kanino? Kay Kristo Jesus. Sino ang tumawag? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Sa 1:7, sa lahat ninyong nanga sa Roma, ito po yung sino ang kalaban natin. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, siya na tinawag ng Diyos, ginawang apostol sa kahintilan, at kayo na mga taga-Roma, sino ika? Ang magiging kalaban natin. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, sa ating Ama at Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, yung mga tinatawag ng Diyos ay nagiging mga banal. Kaya dito sa ating paksa, maliwanag po na ipinakikilala kung ang Diyos na tumawag sa atin, kakampi natin, sino ang laban sa atin. Sino po baga naman ang tinatawag na pinakadakilang kalaban ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging doon sa Roma ng kanilang kapanahunan? Ayon naman po kay Apostol Pedro, sino nga ba ang kumakalaban sa mga tinatawag ng Diyos? Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, gaya ng leon na umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Delikado po ang kalagayan nino ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na tinatawag ng Diyos, inilalagay sa iglesia sapagkat laki po ng kalaban, napakabagsik. Magpuyat kayo, magpigil kayo, ang kalaban ninyong dyablo, gaya daw po ng leon. Napakabangis po. Ang tanong po naman natin ay ito. Ito bang leon na umuungal, ito ba literal? Ayon sa itinuturo ng Santong Sulat? Hayaan niyang basahin ko ang Efeso, Kapitulo 6 at versikulo 12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo. Ito pong leon na umuungal, ito po yung tinatawag na Diablo at Satanas. Ito po ay hindi laman, walang dugo, walang buto. Ito po ay espiritu. Ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo. Ano ang kalaban natin? Kundi laban sa mga pamunuan, sa lahat ng tinatawag na namumuno. Ang ibig lang sabihin, yung matataas na kapangyarihan, espiritu. Laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sa makatwid, ang pakikipagbakahan natin, ang kalaban natin, ang diablo, ito po ay espiritu ng kasamaan. Na na lumalaban doon sa kaitaasan. Sino ba nasa kaitaasan? Ang Panginoon po nating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, mga kapatid, napakaganda po ng ating paksa. Napakahalaga po at kinakailangan po, lalo na nga sa huling araw na ito, ay ating mapag-aralang mabuti itong banal na araling ito upang tayo po ay makatiyak na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Sa pag-aaral na ito, tuturuan tayo ng Diyos paano magiging kakampi natin ang Diyos at paano natin masasawata at mapaglalabanan ang lahat ng suligi ng kadiliman ng tinatawag na leon. Walang iba kung hindi ang diablo, ang Satanas. At alam din natin, ito po ay hindi nakikita,
ito po masamang espiritu, ito po ang pumapasok sa puso, sa kaluluwa ng bawat tao para sila man ibuwal, ibagsak, sila man itapon sa impyerno, sila man makasama ng mandarayang diablong ito na walang iba kung hindi si Satanas na parang leon na umuungal. Bakit po tila? Ang tanong natin ay ito, bakit tila nakatitiyak si Apostol Pablo sa kanyang pagsasabi kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At papaano siya nakatiyak? Ano ang paraan? Anong ginawa niya? Ito po, basahin po natin ang itinuturo ng mga santong sulat. Galatias Kapitulo 3, versikulo 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ano po ang sinasabi rito ni Apostol Pablo? Kayong lahat mga anak ng Diyos. Ito naman, sulat niya sa mga iglesia ng Diyos na nasa Galatias. Katulad din po ng sinabi niya sa mga taga-Roma sa ating paksa. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Yung mga taga-Roma rin, na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang kalaban. At katulad din ng mga iglesia na nasa Galatias, ang wika ni Apostol Pablo, bakit walang kalaban? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ayan, ito po ang pamamaraan. Ibig po ng Diyos na magkaroon tayo ng kaunawaan na hindi porke nilalang tayo ng Diyos lahat tayo ay anak na ng Diyos. Kaya marami pong mga relihiyon na nangangaral at nagtuturo na kayong lahat ay anak na ng Diyos. Lahat daw ay anak ng Diyos. Kung ang lahat ng tao ay anak ng Diyos at sinasabi pa nila, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay hindi itatapon ang sino mang mga nilalang niya sa kanya pa namang sariling larawan. Hindi niya itatapon sa impyerno. Kaya maraming relihiyon, napakaraming mga miyembro, sapagkat hindi nila nalalaman, sa hindi nila pagtuturo at pagsasaysay ng katotohanan ng nakasulat sa banal na kasulatan, natuturuan nila ng tinatawag na pagwawalang bahala ang mga miyembro nila na magsaliksik, mag-aral, at alamin nga nila kung yung itinuturo sa kanila ay nanggaling sa Diyos. Baka ito'y nanggaling sa dyablo. Sapagkat ang wika ni Apostol Pablo, hindi katakataka, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At ang kanyang mga ministro naman, yung kasama niyang mga demonyo, alam natin, si Satanas, siya ang kerubim, katiwala ng Diyos. Pero nang hinangad ni kerubim na ibagsak ang Diyos at siya ang humalili sa Diyos sa kaitaas-taas ang kahilagaan ng langit, kumuha siya ng mga alagad niya na mga angheles, napakarami nun. At sila'y gumawa ng tinatawag na kudeta o revolusyon sa langit. Hindi lamang sila nagtagumpay, at sa kanilang pagkagapi, itinapon sila sa lupa. Kaya ngayon, laksa-laksa, milyon-milyon ang mga masasamang mga espiritong ito pumapasok. Una na nga, saan? Sa mga mangangaral. Katulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus 24 at 5 ng Mateo, sa huling araw, ingatan ninyo ang inyong mga sarili, marami ang sa inyo'y magsisiparito at magsisipagsabi, ako ang Kristo. Ang Kristo nasa amin, ang Kristo naroon, nariyan, ang Kristo darating na. Huwag ninyo silang paniwalaan, ililigaw nila ang marami, kumbaga maaari pati kayo ng mga hinirang. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao, ang wika ni Apostol Pablo, magiging anak ng Diyos. Tunay ba yan? 3:26, ulitin natin. Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Paano nagiging anak ng Diyos ang isang tao? Para tiyak na tiyak, siguradong sigurado, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Eto, kapatid na Cirilo, yan ang sinasabi ng mga protestante. Just have faith in Christ and you shall be saved. Basta sumampalataya ka kay Kristo Jesus, maliligtas ka na. Totoo po ba yan? Lahat ba ng tao na magsasabing sila'y sumasampalataya sa Panginoon?
kumakanta ng hallelujah, amen, praise the Lord, nagsasabing born again, born again. Lahat ba ng mga taong yan ay papasok sa langit? Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lamang? Kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan po, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsasabi. Hindi porke tumatawag ka sa Kanya ng Christ, at hindi porke nagpabautismo ka, kung saan mang iglesia ka nagpabautismo, ay hindi mo natitiyak kung ikaw ay makakarating nga sa langit at magkakaroon ka nga ng katiwasayan sa ating Panginoong Jesucristo, gaya ng itinuturo ng ating paksa. Ano po baga naman ang kalooban ng Ama? Ang wika ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin Christ shall enter the kingdom of God. Napakaraming mga relihiyon ngayon lalo na nga yung mga born again, yung mga protestante. Kung tawagin nilang Panginoong Jesucristo, Brother Jesse. Meron pang nangangaral dyan sa Luneta, laging nakaberde ang Amerikana. Pagkatapos nag-uutos, magdala kayo ng payong, bumili kayo ng payong sa amin, bumili kayo ng panyo, ilagay ninyo yung mga kahilingan ninyo, gusto mong mag-asawa ng maganda, gusto mong yumaman, isulat mo sa panyo. Punta tayo sa Luneta, mananalangin tayo ron, pagsigaw ko ng hallelujah! Buksan ninyo yung inyong payong, ihulog ninyo yung panyo na nakasulat ang inyong kahilingan kay Brother Jesse. Isipin ninyong kawalangian ng mga mangangaral na iyan, mga magulang at mga kapatid. Ginagawa ninyong gago, tanga at utusan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroong Panginoon Diyos, tatawagin mo Brother Jesse. At pagkatapos uutusan mong ibigay mo po ang kahilingan nitong iyong mga alagad. Maraming humihiling, bigyan ng salapi, bigyan ng magandang asawa, kutakot-takot. Ang lahat po ng iyan, huwag kayong magagalit, mga utos aral ng mga demonyo. Ano nga po baga ang kalooban ng Diyos? Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ang bawat tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Hindi ang ibig sabihin, hindi ang lahat ng sumasampalataya maliligtas. Kahit na tawag ka ng tawag sa Kanya. Ang wika mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba ito na talagang hindi ang lahat ng tumatawag ng Ama ay maliligtas? Bakit? Ano ba ang kalooban ng Panginoong Ama? Ayon sa Panginoong Jesucristo, sila lamang na gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Buksan natin ang 28:19. Dahil dito, ito po ang kalooban ng Diyos o ng Ama sa langit. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, ito po yung 12 alagad na ang ating Panginoong Jesucristo ay papalaot na sa langit. Natapos na niya ang kanyang misyon sa pagtatayo ng iglesia at nahanap na niya ang nawawalang tupa sa bansa ng Israel, at ito po yung pagkakataong nang maipako siya sa krus, nabuhay na mag-uli pagkatapos ng 3 araw, nakisama pa ng 40 araw para lubusang patnubayan at turuan ang mga apostol. Ang pagkakataong ito sa halamanan ng mga bundok ng mga olibo, inaangat na siya papanik sa langit. Sumisigaw ang Panginoon, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan. Ayan. Saan babautismuhan ang mga alagad o ang mga tupa, ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Sa lahat ba ng iglesia? Saan babautismuhan? Inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama. Ito po. Ano ba ang pangalan ng Ama? Dios, Diyos. Amos 5:27. At sa pangalan ng Anak. Ano ba ang pangalan ng Anak? Filipos Kapitulo 2, versikulo 10. Upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. At saan pa?
at sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? May pangalan ba ang Espiritu Santo? Ano ba ang ipinakikilala ng Panginoon na Espiritu Santo na doon bibinyagan, babautismohan, at ang pagbabautismo o ang binyag, lubog sa tubig, paglulubog ng buong katawan, paglilibing ng unang pagkatao, paglilibing ng masamang ugali nating mga tao nung araw nang tayo nasa iba't ibang relihiyon pa. Hindi pa tayo nababautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? San Juan Kapitulo 6, versikulo 63, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. At paano tayo nababautismuhan sa pangalan ng Espiritu, na pawang Espiritu, salita ni Kristo at lipos ng buhay? Ang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ipinaalala niya ang ebanghelyo na sa kanila ipinangaral ni Apostol Pablo. Hindi ko na po babasahin. Kayo naman ang magbasa. Unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ano ang winiwika ni Apostol Pablo tungkol sa ebanghelyo o sa mga salita na lipos ng Espiritu, lipos ng buhay? Sa pamamagitan nito ng ebanghelyo, ng salita, ng Espiritu na lipos ng buhay, salita ng Diyos, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan. Ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral, maliban na nga kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ngayon, ang itatanong po natin ay ito, bakit nga sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak? Meron bang pagkakaiba ang Ama at ang Anak? Mga kapatid, sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo, Kapitulo 10, versikulo 30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Pag hindi kayo sumampalataya na ako nga ang Ama, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Totoo ba yan? San Juan, Kapitulo 8, versikulo 24 at 27. Sinasalita ng Panginoong Jesucristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya. Sa Bibliang Ingles, if you do not believe that I am He. At sa 27, they understood not that Jesus spake to them of the Father, na kung liliwanagin, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi kayo sasampalataya, ako ang Ama. Kaya nga, bibinyagan sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sila po ay iisa lamang. Ang Espiritu Santo, ano ang ipinakikilala tungkol sa Espiritu Santo? Hayaan ninyong basahin natin ang King James Version sa unang aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 5 at versikulo 7. Ganito po ang sinasabi. There are three that bear records in heaven, the Father, the Words, and the Holy Ghost. These three are one. Anong ibig sabihin nito sa Tagalog? Ang wika ni Apostol Juan, sa langit may tatlo na nagpapatotoo. Ang Ama, ang Berbo, words, berbo. Sa Tagalog, sa Kastila, berbo. Sa Tagalog, salita. Mga tagapakinig. At ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Ang Ama at yung Berbo. Sino ang Berbo? 1:1 ng San Juan hanggang 5 at 14, nang pasimula ay ang Berbo. Ang Berbo ay sumasa Diyos. Ang Berbo ay Diyos. Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng bagay ginawa niya. At walang nagawa kung wala siya. Ano ang ginawa ng Diyos o Berbo na nagkatawan tao? Ang wika ng 14, nagkatawang tao ang Berbo. Mga tagapakinig, sa makatwid, yung Ama, Diyos, yung Anak, Kristo Jesus, at ang Espiritu na walang iba kung hindi ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ito po ay iisa. Kung hindi ninyo matanggap na iisa ang Ama, Anak at Espiritu Santo, bahala po kayo sa inyong mga kaluluwa. Pagkatapos na mapakinggan ninyo ito, wala na kayong maidadahilan sa ikalawang pagparito.
Hindi niyo masasabi sa hukuman ng Panginoon na, Panginoon, hindi namin napakinggan Hindi, walang nagturo sa amin. Isinisigaw po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan nga po ng inyong mga hamak na mga lingkod sa loob ng Iglesia ito na katawan ni Kristo, itinuturo namin sa inyo, inilalakas namin ang aming mga tinig, pinamamanhikan namin kayo. Kilalanin ninyo't unawain ang inyong napapakinggan. Ito po ang katotohanan. Mahirap sa atin ang sumipa sa katotohanan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, sa paniwalaan po ninyo at hindi, ito po ang aming kinikilala na obispo. Wala po kaming kinikilalang leader. Wala po kaming kinikilalang obispo, pastor, saserdote ng aming mga kaluluwa. Ang Panginoong Jesucristo po lamang. Sapagkat ang Panginoon po ay Diyos. Ang Diyos walang kamatayan. Totoo ba yan? At siya ang namamahala sa amin hanggang ngayon, 2016 na. Mga magulang namin, totoo ba yan? Buksan po ninyo ang aklat ni Evangelistang si Mateo. Ganito po ang sinasabi, Kapitulo 28 at versikulo ay 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Dito po, ang kinakausap nga po, ang mga apostol. At ang mga apostol, alam natin, sila po tinawag, inilagay po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Totoo ba yan? Buksan ninyo ang unang Korinto, Kapitulo 12 at versikulo 28, at ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa Iglesia. Sino ang unang inilagay? Una-una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta. Ikatlo, mga guro at iba't ibang mga tinatawag na katungkulan. Ano ba ang pangalan ng iglesia? At saan ba ito itinayo? Ito po'y itinayo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Kaya nga, nang sulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Tesalonika, buksan ninyo unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 14, ang maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo, mga kapatid, nagsisitulad. Saan? Sa mga iglesia ng Diyos. Na ano? Saan nagmula? Saan itinayo? Na nasa Judea. Bakit nasa Judea? Naroon po ang kapital ng Judea na Jerusalem. Doon itinayo ng Panginoong Jesucristo anyo 32. Mateo 16:18 ng kanyang sabihin, itatayo ko ang aking iglesia. Mga ginigiliw na mga kapatid. Kaya nga po, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na naroon sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, ano na lamang ang ginagawa namin na mga miyembro sa huling araw? Nakikitulad na lamang kami. At kailanman hindi na po kami pwedeng magtayo pa ng ibang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano kami magtatayo? Nakatayo na. At ang nagtayo ang Panginoong Jesucristo. At siya ang obispo, siya ang pastor, siya ang saserdote ng aming mga kaluluwa. Naririto ang wika ng Panginoon. Ano ang katunayan na buhay siya hanggang ngayon 2016? Naririto, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Mateo 28:20, basahin ninyo. Ngayon, mga kapatid, balikan natin ang Galatias 3:26, Kapitulo 3, versikulo 26, na siyang nagpapatunay na ang bawat nabinyagan sa Ama, Anak, Espiritu Santo o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pagkatapos na tumanggap ng pananampalataya, nang sila'y makapakinig ng ebanghelyo ng katwiran o katotohanan ng Diyos, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, sapagkat sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 17, ang pananampalataya ay ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig. Ano ba ang pakikinggan ng ibig magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? At ang pakikinggan, mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kayong lahat mga anak na ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Saan nakuha? Dahil sa pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. At 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo. Ayan.
Kung tatanungin natin ang maraming mga tao, mga kapatid, kaibigan, saan po ba kayo nabautismuhan? Kami po nabautismuhan nang ipanganak kami, batang maliit pa kami, saan? Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Paano po ang pagbabautismong tinanggap ninyo? Ay, binuhusan po kami sa ulo nung kami mga baby pa. Ay, yung mga protestante naman, nagbibinyag din ng mga bata, at nabuhos-buhos din, dampi-dampi. Ang iba naman ginaganap nga yung paglulubog sa ilalim ng tubig ng kanilang buong katawan. Pero pag tinanong mo naman, saan po ba kayo nabautismuhan? Kami po ay nabautismuhan sa Iglesia Evangelica del Septe Mudia alias Sabadista. Kayo po ay hindi nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Unawain ninyo yan. Yan ang kalooban ng Ama. Para pakinggan niya ang tinig ninyo pagka kayo ay tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat Mateo 7:21, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Paano kayo maliligtas? Hindi ninyo sinunod ang kalooban ng aking Ama. Na ano? Ang sumampalataya, binyagan. Saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung kayo nabinyagan sa Katolisismo, mga Katoliko kayo. Kung kayo nabinyagan ng mga Sabadista kayo. Kung kayo nabinyagan ng mga Baptist kayo. Hindi kayo nakapagbibigay ng kapurihan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang wika nga rito sa 3:27 ng Galatias, ang lahat na sa inyo'y binautismuhan. Ibinibihis na ang Panginoong Jesucristo. Paano mo ibibihis ang Panginoong Jesucristo? Bininyagan ka palang Katoliko. Kaya yan ang nangyayari. Literally speaking, ang ibinibihis ninyo, pagsamba sa mga larawan, pagsamba kay Mama Mary, pagsamba sa mga Papa sa Roma, kung ano-anong mga kalunsad, kung sino-sinong mga taong matagal nang patay, mga kapatid at mga magulang, na hindi ito ang kalooban ng Ama, sapagkat ang kalooban ng Ama sa unang 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng mga kautusan ng Diyos, ang wika ng Panginoon Diyos sa bansa ng Israel na ibinigay kay Moses, nakasulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang anyo o mga larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Akong Panginoon ninyong Diyos, Diyos na mapanibughuin, seloso ang Diyos natin. Ang ginawa ninyo mga Katoliko at mga Protestante, ganyan din. Meron kayong Mama Mary, meron kayong krus sa inyong mga bahay, sa inyong mga dibdib, sa inyong mga tenga. Yung mga bahay-sambahan ninyo, merong krus. Kutakot-takot, talagang ginawa ninyong identification na kayo nga ay hindi mga tinatawag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kanino kayo tinatawag? Unang-una, binyagan ka sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, ikaw ay isang Romano. Ano ba ang mga Romano? Pagano, sang-ayon sa mga banal na kasulatan. At yung mga Protestante, hindi katakataka, may mga krus din ang inyong mga simbahan, nagbibinyag din kayo ng bata, ang mga mangangaral ninyo, mga pari din, isang tambak din ang inyong mga ritual, may mga kandila rin kayo, may mga pawisik-wisik pa kayo ng tubig, meron pa kayong pagbibinyag sa mga aso, mga hayop, kung ano-anong mga kapatid, hindi naman nakasulat sa Biblia, huwag kayong magagalit. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo pakikinggan. Bakit? Hindi ninyo sinunod ang kalooban ng Ama. Na binyagan kayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ang katotohanan. Ngayon, sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ano po ang napakahalagang bagay na itinuturo ng banal na kasulatan at kinakailangang ang bawat tao kung baga maaari maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagpasok sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at pagtanggap ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Gaano kahalaga na ang isang tao ay makatiyak na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Basahin natin ang Isaiah 49:15.
Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Ito po ay salita na nagpapaliwanag, ito'y tanong na nagpapaliwanag na ang ina kailanman hindi makakalimot, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na pasusuhin o nanggaling sa kanya. Ngunit ayon sa Panginoon, ituloy natin, 49:15 ng Isayas, oo, ito'y makakalimot. Ano ang wika ng Panginoon Diyos? Ang mga magulang, ang mga ina, makakalimot. Ngunit, hindi kita kalilimutan. Hindi po kalilimutan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kayong mga tao, ang ibig lang sabihin ng Panginoon Diyos, posible na ang mga nanay ninyo ay kalimutan kayo ng mga musmus ng mga bata. Pero ako kailanman, hindi ko kalilimutan ang aking mga anak, ang wika ng Panginoong Jesucristo. At yan po naman literal at hayag na nakikita natin. Napakarami na pong napapatunayan, binabalita sa atin, mga kasaysayan ng mga pamilya na nagkawatak-watak ang pamilya, yung ina, yun mismo ina ang nagbebenta sa kanilang mga anak para kumita lang ng kokonting salapi para ikabuhay nila. Maraming mga magulang pabaya sa kanilang mga anak. Kaya napakaraming mga anak nahahantong sa kamatayan sa libingan. Ang iba naman sa mga tinatawag na ospital. At sila po ay nagiging biktima ng sari-saring mga tinatawag na galamay ng matandang ahas o ng diablo at satanas, mga nagiging mga drug addict, mga murderer, mga kung ano-anong mga kakilak-kilabot, kaindik-indik na mga kinasasapitan ng mga anak dahil pinabayaan ng mga magulang. Ngunit, ang wika ng Panginoon Diyos, hindi kita kalilimutan. Kaya nga po si Pablo, matibay ang kanyang pananampalataya nang sabihin niyang kung ang Diyos kakampi natin, ako'y anak ng Diyos, sino ang kalaban ko? Ngayon, meron bang sino-sino po baga ang mga anak? May mababasa ba tayo sa Biblia na itinuring na mga anak ng Diyos, na mga inilagay ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na iningatan ng Panginoon Diyos sa lahat ng kapagabagahan? Basahin po natin muna ang Isayas 1:19. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, ito po, unang nais ng Diyos na gagawin ng mga tao na ibig maging anak niya, mabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po kailangan magkukusa. Pagkatapos po na makinig ng Ebanghelyo, Romanos 10:17, sa pakikinig lang manggagaling ang pananampalataya, at kung siya'y sumasampalataya na, siya po'y magkukusa. Hindi napipilitan. Sa 22:36 ng Mateo, bakit po kinakailangan na ang isang tao ay hindi napipilitan? Basahin po natin, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At sa 22:38 po naman, ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Bakit po kailangan? Bakit gusto ng Diyos ang mga taong magnanasa na maging mga anak niya sa pamamagitan ng pagpasok sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kusang loob. Ang wika ng Panginoon, sapagkat kailangang iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip natin. Iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang mga kautusan at ang mga propeta, na kung liliwanagin po lamang, wala po tayong magagawa. Hindi po natin maaaring pawalang saysay ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po maaaring pawalang saysay natin ang pag-ibig natin maging sa ating mga kapwa. Kaya nga kinakailangan maging tunay na mga anak tayo ng Diyos. Magkusa tayo na pumasok. Saan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano pinatutunayan na iibigin natin ang Panginoon Diyos?
buong puso, buong isip, buong kaluluwa natin at ang ating kapwa-tao. Bakit kailangan ito na ating sundin? Balikan natin ang 7:21 ng Mateo. Hindi bawat tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, sila lamang na sumusunod sa utos ng Diyos. Paano ka nga mabibinyagan? Paano ka nga mababautismuhan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus kung hindi ka naman sumunod sa utos? Sa halip na pakinggan mo ang kanyang ebanghelyo, pinakinggan mo yung mga utos, aral, katha ng mga Hudyo at ng mga tao, Titos 1:14, na sinsay sa katotohanan. At sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5, basahin ninyo, mga utos, mga aral ng mga demonyo, ang inyong pinakinggan at ang mga iglesia na inyong sinamahan. Hindi nga kayo nagpabinyag sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagpabinyag naman kayo sa mga iglesia itinayo ng mga tao. Bakit kailangan walang labis, walang kulang? Susundin natin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Bibinyagan kayo sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi po tayo pwedeng hindi sumunod. Hindi po tayo pwede na lumayo. Hindi po tayo pwede, mga magulang at mga kapatid, na suwayin ang utos ng Diyos. Kailangan, gusto mo maging anak ka ng Diyos? Pumasok ka sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Diyan ka babautismuhan. Huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Basahin ninyo ang mga pinag-aaralan natin, mga kapatid, at harinawa, buksan ng Diyos ang mata ng inyong mga puso. Mga huling katanungan po, meron ba tayong mababasa sa Biblia na talagang nagpapatunay na ang mga anak ng Diyos, katulad ng una-una na nga, mga apostol, unang inilagay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, talagang wala po silang kaaway? At sa katunayan, napakaraming kaaway nila, pero anong ginagawa sa kanila ng Diyos? Katulad ng sinasabi sa propeta Isaias, ang mga nanay ninyo makakalimot. Ngunit ikaw na aking anak, bautisado sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi kita kalilimutan. Totoo ba yan? Aklat ng mga Gawa 5:17. Pagkakataon ng mga alagad, mga kapatid, ay ipinabilanggo dahil nangangaral ng ebanghelyo sa Jerusalem ng Hudea. Sila po ay ipinabilanggo ng mga Saduseo at ng mga leader ng mga Sanhedrin nila o ng mga saserdote. Gawa 5:17. Dadapwat, nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseo, at sila ay nangapuspos ng kainggitan. Habang nangangaral ang mga apostol sa mga daanan ng Jerusalem, nainggit ang mga Saduseo. Idinimanda sila. At nakarating nga po, mga kapatid, sa kanilang tinatawag na hukuman ng mga dakilang saserdote nila, high priest. 5:18, ituloy natin, at hanggang 19, at kanilang sinunggaban ang mga apostol. Kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan, ipinakarsel, ipinakulong. Datapwat ng gabi na, habang sila'y nakaposas, nakakulong sa kulungan, na ng gabi na ay nabuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan. Sila'y inilabas at sinabi, magsitayo kayo at magsilayo kayo sa templo, magsihayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Sipin ninyo yan, ang mga apostol ipinakulong, ipinabilanggo. At nang gabi na nga na sila'y nakabilanggo at nangakakulong, nag-utos ang Diyos ng anghel, pinakawalan sila sa pagkakagapos, at pati yung pintuang bakal nabuksan, at sila'y pinalabas ng anghel. Magsitayo kayo sa templo, at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng salita ng buhay na ito. Ang ibig lamang sabihin, ipagpatuloy ninyo ang pangangaral ng ebanghelyo. Meron pa ba tayong mababasa, kapatid na si Rilon? Alam po ninyo, napakarami po
napakaraming pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos kung paanong tinutupad niya sa kanyang mga anak ang kanyang pangako. Malilimutan kayo ng inyong ina, ngunit kailanman hindi ko kayo kalilimutan. Totoo ba yan? Aklat ng mga Gawa 12 at 5. Kasaysayan naman ni Apostol Pedro nang siya ipakulong ni Herodes. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Dadapot ang iglesia habang nakakulong si Pedro sa utos ni Herodes, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa kanya na ingatan siya at iligtas siya. At 12:6 hanggang 9, ituloy natin, aklat din ng mga Gawa. At nang sila'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. Mahigpit ang pagbabantay kay Pedro. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. At lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan. Tinapik si Pedro, ginising sa tagiliran. At tinapik siya at sinabi, gumising ka. Na sinasabing magbangon kang madali, nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay, ang mga posas nangalaglag. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka, itali mo ang iyong mga panyapak. At gayon ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. Hindi ko na po babasahin ang kinalabasan. Inalalayan pa si Pedro hanggang makalabas ng kulungan, makalabas ng karsel. Mga magulang at mga kapatid, pagkatapos nga po, kinabukasan, nakita na naman silang nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, katulad po ng sinasabi ng ating paksa, mga magulang at mga kapatid. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Wala po tayong kalaban. Kahit na ang presidente ng Amerika, kahit na ang presidente ng Pilipinas, kahit na ang mga hari, ang mga reyna, kahit na ang sino pa mang matataas na kapangyarihan na ginagamit ni Satanas para pigilin ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po sila magtatagumpay. Buhay po ang ating Diyos. Mga tagapakinig po namin. At dito po'y napakaganda ng ating pag-aaral, mga iginagalang na tagapakinig. Totoo ang ipinakikilala sa atin ng mga santong sulat. Kung ang Diyos kakampi natin, sino ang kalaban natin? At nang nangangaral na nga po uli sila Apostol Pedro at ang kanyang mga kasamang iba pang mga apostol, pinagbibili na naman sila ng mga leader, ng mga saserdote. Ilang ulit na namin kayong pinagbili ng wag nang mangaral ng pangalang Kristo sa Jerusalem. Naririto, hindi ko nababasahin. Ginugulo ninyo ang Jerusalem. Ang sagot ni Apostol Pedro, susunod muna kami sa Diyos, sa tatay namin, sa ama namin, bago kami sumunod sa inyo ng mga tao. Kaya nga, sino ang kalaban natin kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang magiging kalaban ng mga anak ng Diyos na nakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at nabubuhay sa lahat ng katwiran at mga ipinag-uutos sa kanila ng Diyos katulad ng utos ng Diyos sa aklat ng Hebreo 13:16 sa Bibliang Ingles, to do good and to communicate. Forget not, for to those offerings the Lord is well pleased unto thee. Na kung liliwanagin natin sa Tagalog, ang paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti na ginagawa ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Romano 7:12, ang utos ng Diyos ay banal, ang utos ng Diyos ay matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti. Alam na natin yung mga kautusan na yan. At ayaw na naming ulit-ulitin, mga kapatid at mga magulang, sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ang tunay na mga anak ng Diyos, hindi na nakikiapid, hindi na nangangalunya, hindi na naglalasing, hindi na nagmumura, hindi sumasamba sa mga larawan, at hindi nakikinig sa mga salit-saling sabi ng mga tao at mga aral utos ng mga demonyo. Ayon po kay Apostol Pablo, ano ang kanyang pagpapahayag na lubusang magpapakilala sa atin na bilang mga anak ng Diyos, talagang napakaraming kalaban ni Apostol Pablo. Hindi ko na po babasahin
kapanganiban ika ang wika niya sa mga bayan, sa dagat, kapanganiban sa mga Hudyo, kapanganiban maging sa aking tinatawag na mga kababayan. Babasahin ko na lamang po sa inyo ang 2 Korinto 12:8. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ang kanyang tinatawagan, mga kapatid, hindi po yung kung sino-sinong mga tao. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang itayo ito sa akin, 12:9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo, 12:10. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig. Ayan po ang mga kalaban natin. At kalimitan nga na nakikita natin, pati mga kasangbahay natin, tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang makakalaban ng kanyang mga lingkod, yung mismong kanyang mga kasangbahay. Kung minsan ang mga magulang natin, itinatakwil tayo kapag nakikinig tayo sa ebanghelyo ng Panginoon. At dito sa iglesia, maraming nabautismuhan, nagsasabing, kapatid na Cirilo, kami po itinakwil na ng aming tatay dahil sarado katoliko yung tatay namin, nang kami magpabautismo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayaw na po kaming kibuin. Hindi po kataka-taka. Marami po tayong kalaban. Minsan asawa natin, mga anak natin, mga kapitbahay, yan puro kalaban. Ang wika ni Apostol Pablo, ako'y nagagalak kapag ako'y nangangailangan, naaapi ang wika niya sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, yung mga pagtitiis dahil sa sari-saring kalaban. Kuminsan pati ang katawan natin, pinadadapuan tayo ng sari-saring problema at mga suliranin maging karamdaman sa katawan para mapigil sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat pagka ako'y mahina, eto po, ako nga ay malakas. Sa makatwid, habang pinag-uusig, habang binabaksak, habang nilalabanan, pinipigil ng Espiritu, na walang iba kung hindi nitong Diablo, matandang ahas at Satanas, na parang leon na umuungal, lalo namang tumitibay, lalo namang lumalakas. At ang wika ni Apostol Pablo, Filipos 4:13, lahat ng bagay aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen. Hindi nga tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mateo 28:20. Kaya po dito sa Iglesia ng Diyos, buhay po ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang Diyos ng lahat na tao. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Napakarami po anak ng demonyo. Sumasamba sa mga larawan. Nakikinig pa sa mga aral utos ng mga diablo, ng mga demonyo, na mga nagpapakunwaring ministro ni Kristo, mga nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan. Huwag kayong magagalit. Nagbabasa lamang tayo ng Biblia. Dito po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipinakikilala sa ating aralin, magkakaroon din tayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsansala ng masasamang espiritu, ng lahat ng diablo, lahat ng kalaban. Wala po tayong katatakutang anuman. Bakit? Ang lahat ng bagay, ang wika ni Apostol Pablo, aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang Panginoong Jesucristo po ang tutulong sa atin. Ang Panginoong Jesucristo po ang dadaig kay Satanas. Ang Panginoong Jesucristo po ang patuloy na papatnubay sa atin. Mateo 28:20, naririto ako isa sa inyo palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan, sampalatayanan ninyo. Ito po ang itinuro sa atin. At sa gabi pong ito, bago po tayo lubusang magkahiwa-hiwalay sa Espiritu, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga aral na ito na minsan mo pang ipinarinig sa amin.
Kami po'y pinakain mo't pinainom ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Amang banal, wag lamang naming mapakinggan. Gawin mo po ang aming mga puso na pusong laman na marunong matakot sa iyo at marunong tumanggap ng iyong mga banal at dalisay mong aral. Panginoong Hesus, kung kami nangagkulang at nagkasala, bago po namin tapusin ang pag-aaral na ito, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Mga abang tao lamang kami, Panginoon. Kami amay nailigaw ng matandang dyablo, ng matandang ahas, ng mga bulang propeta ng unang panahon ng aming mga buhay. Dadapot ngayon, Panginoon, ipahintulot mong manumbali kaming lahat sa iyong banal na katawan. Tawagin mo po ang lahat ng aming mga kaibigan. Tawagin mo po maging lahat ng aming mga mahal sa buhay. Bigyan mo po silang lahat ng kapakumbabaan, magkusang loob na sila po ay magsihingi ng iyong banal na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ito nawa ang iyong ipagpala, ibasbas, ebendisyon sa aming lahat. At ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan ng kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa atin sariling mga sangbahayan, sa lahat ng ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa.